Mga kabubbles, ito ang 10 sa pinakaastig na facts na kailangan nyong malaman. Watch until the end para sa ating final bonus trivia. Bakit maalat ang dagat? Ito ay dahil sa bato at lupa. Ganito yan. Nagsisimula ito sa dagat at ang tubig na ito ay nai-evaporate at nagiging ulan. At ang ulan na ito ay nag-a-absorb ng carbon sa atmosphere at nagiging medyo acidic. Ang bato at lupa ay maraming minerals. Kasama na dyan ang sodium at chloride. Sodium, chloride equals asin. At since ang ulan ay medyo acidic, nadadala nito ang minerals galing sa kalupaan papunta sa rivers, lakes at kalaunan sa dagat. At ang mga minerals na ito ay ginagamit ng ocean life. Pero natitira ang sodium at chloride sa ilalim. At hindi ito kayang i-evaporate ng araw. At sa tagal ng panahon, naipon. At yan ang dahilan bakit maalat ang dagat. Ang tanong, anong mangyayari sa isang lake na walang outlet ng tubig? Tama, nagiging napakaalat nito. At yan ang dahilan bakit nag-exist ang 7th saltiest lake in the world, ang Dead Sea. Ako si Kuya Bubbles, that is what I discovered. Bakit nagmeme? Ang mga kambing, ginagawa nila ito ng parang sa tao lang. May tatlong main reason. Una, to express emotion. Ang mga kambing kasi ay mga sociable animals. Nagmeme sila kung sila ay gutom, excited, masaya, or natatakot at nasasaktan para ipaalam sa ibang kambing na may panganib. Pangalawa, for communication. Sila ay nai-stress pag nahihiwalay sa iba. May dalawang klase. Nagmemehe sila kung sila ay nahihiwalay sa iba pero naririnig pa rin ang isa't isa just to maintain contact. Distress call. Nagmemehe sila kung sila ay physically separated. Parang nanay na naghahanap ng anak at vice versa. Pangatlo, hormonal change. Kung sila ay ready to mate, nagmeme sila para maghanap ng kapares. Ang tawag sa me ng kambing ay bleating. At ito pa, ang mga kambing ay merong accents. Yes, tama. Iba-iba ang tunog ng kambing. Merong me, merong me, merong me. Kung maglagay ka ng kambing sa isang grupo galing sa ibang lugar, ang kanilang vocalization ay kaya nilang baguhin. Ako si Kuya Bubbles, and ako ay isang kambing. And my dream is to become the next Kuya Kim. At sana may natutunan po kayo. Maraming salamat po. Bakit may tubig sa loob ng coconut? May tubig pala para tumubo ang coconut nang hindi umaasa sa lupa. Ganito yan. Nagsisimula ito bilang young coconut. Ang buko ay isang drupe. Ibig sabihin lang, may tatlong layers. Ang exocarp, ang smooth at labas na parte. Ang mesocarp, ang fibrous husk. Nagpapakintab ng sahig pag naglampaso. At ang endocarp, matigas na parte. At sa loob nito ay may dalawang components. Ang puti na laman at ang tubig. At itong dalawa ang dahilan para tumubo ang coconut. Para tumubo ang coconut fruit ng mag-isa, kailangan nito ng nutrients, hindi ba? Ang coconut tree ay nag-a-absorb ng nutrients sa lupa sa process na tinatawag na osmosis. At ang tubig na ito ay napupunta sa katawan ng puno na napupunta sa loob ng buko para maging endosperm. Ito ay jelly-like material na rich in nutrients. Again, rich in nutrients. Nakalaunan ay nagiging matigas na puti na ating kinakain. Pero ang natitirang tubig na hindi naging endosperm ay nagiging buko juice na ating iniinom. Nagets? Oh, nahulog ang coconut at naging brown. Pag binalatan mo yan, makakita ka ng tatlong mata. Nandito ang embryo. Ito yung tutubo bilang tanim. Kinakain pa nga natin ito eh. Bula ang tawag dito sa amin. At since hindi naman ito malapitan ng lupa, hangin at tubig, kasi nga nakasirado, saan ito kukuha ng nutrients para tumubo? Sa endosperm. Tama. At kalaunan, lalabas ang roots at sa lupa nakukuha ng nutrients para maging coconut tree. And will continue the cycle. Ang tanong, ang coconut ba ay nuts? Hindi. Ito ay classified as a fruit. Tinatawag lang silang ng nuts dahil parehos lang sila ng nuts na may matigas na outer layer at kailangan pang biyakin bago kainin. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. That is what I discovered. Manghihina ang buto mo kung wala kang vitamin D. Ang solusyon, sabi nila, magbilad ka under the sun. Pero ang vitamin D ba galing sa araw? Hindi, nasa balat mo na. Ang balat mo ay may steroid na ang tawag ay 7-dehydrocholesterol. Kung ito ay matamaan ng ultraviolet V radiation galing sa araw, ito ay magre-react at magiging cholecalciferol. At pupunta ito sa dugo, liver, kidneys at makonvert into usable vitamin D. At napaka-importante nito para hindi humina ang buto mo dahil kung walang
walang vitamin D, mahihirapan ang katawan mo na mag-absorb ng calcium. Kaya nga, ang mga gatas natin ay palaging merong vitamin D sa nutrition facts. Makakuha naman tayo ng vitamin D sa pagkain ng karne, or gulay, or sa gamot. Pero medyo magastos. Highly recommended ng mga doktor ang araw. Dahil ito ay libre, makakuha ka pa ng marami. 5 to 30 minutes suggested during midday. Pero nakadepende sa lugar at temperature. I am sharing this to you para ingatan ang katawan mo at ipaalala na din na minsan okay lang mabilad sa araw. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. And that is what I discovered. Tingnan nyo to! Yung palaka sa inyo, ang ingay-ingay pag tag-ulan. Bakit ba nila ito ginagawa? Ito ang paraan nila na magsabi ng lugar ko ito, single ako. Ang ulan ay signal sa mga palaka na safe lumabas. Ang mga palaka ay umaasa sa wet environment. Lumalabas sila dahil wala muna silang predators at sila ay nababasa. Pagkatapos umulan, maraming water puddles kung saan sila nangingitlog. Ang mga lalaking palaka ay naghahanap ng kaparis. Ito ay isang mating call. At since alam nilang safe lumabas, so maraming pagkain, maraming babae. Ito ang paraan nila na sabihin sa ibang lalaking palaka na akin lang ang lugar na ito, sa akin lang ang mga babae ko. Ibig sabihin, ito ay isang territorial defense. Ang tunog na ginagawa nila ay tinatawag na croaking. At since alam nilang safe, lalabas silang lahat, resulting to napakaingay na para bang umiiyak. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. That is what I discovered. Ito ang isda na may lungs at kaya mabuhay sa ilalim ng lupa kahit walang tubig sa loob ng 4 na taon. Ito ang lungfish. Nakatira sila sa maiinit na parte ng Africa. Kagaya ng ibang isda, kumukuha sila ng oxygen sa tubig gamit ang gills. Pero meron din silang lungs. And yep, nalulunod sila pag hindi huminga gamit ang lungs kung ang kanilang gills ay hindi na gumagana. Kung may ulan, nabubuhay sila sa ilalim ng tubig. Pero kung dry season, naghuhukay sila sa ilalim ng lupa at nag-iiwan ng maliit na butas habang nagre-release ng mucus galing sa kanilang balat. At ang mucus na ito ay titigas na parabang barrier at hihinga sila gamit ang lungs. Estivation ang tawag dito. Parang hibernation ng mga bear. Hibernation, winter sleep, malamig. Estivation, summer sleep, mainit. At kung may ulan na, lalabas sila at kakainin ng hayop at tao. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. That is what I discovered. Ito ay smog, hindi fog. At delikado ito sa tao. Bakit? Dahil ito ang usok na gawa sa chemical. Galing ito sa mga sasakyan, factories, gases, at chemical kagaya ng pintura. Meron itong chemical compound kagaya ng sulfur oxide at nitrogen oxide na nagre-react sa atmosphere. Imagine, nahihinga mo ito, nakakairita sa mata, masakit sa lalamunan, at maa-asthma ka pa. Ang Great Smog of 1952 sa London ay pumatay ng 12,000 katao sa loob ng 5 araw. Minsan ito ay color gray, minsan color brown. Napaka-importante ng Clean Air Act. Ito ay mist, hindi fog. Ito ay manipis na version ng fog. Ito ay haze, hindi fog. Parang manipis na version ng smog. Ito ay both man-made and naturally made. Gawa ito sa mga industrial pollutants at natural sand, dust, at minsan usok galing sa volcano. Ang kaibahan lang, ito ay dry. Ito ay VOG, hindi fog. Volcanic smog. Ito ang usok na galing sa bulkan. Meron itong chemical kagaya ng sulfur oxide at marami pa na may epekto kagaya ng smog. Pwede ka din makakuha ng sakit na tinatawag na pneumono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis dahil ang volcanic ash ay merong microscopic silicon dioxide na nakakasugat ng iyong lungs. Ito ay fog, parang clouds pero sa lupa, pero dapat malamig. Nangyayari ito dahil sa condensation. For example, naglagay ka ng baso na may tubig at may ice. Kalaunan, nababasa ang labas nito. Hindi naman galing sa loob ang tubig, kundi sa hangin. Dahil ang hangin ay merong water molecules na tinatawag na water vapor. At nagre-react ito sa malamig na nakikita natin sa mata. Yan ang nagiging fog. Pero imbis sa basong malamig kumapit, ito ay kumakapit sa malamig na lugar na may dust at pollen. At nagsasama-sama at nagiging makapal na usok resulting to fog. Kaya nga nangyayari ito pagkatapos umulan or sa gabi. Nagets? Pero pag ang water vapor ay nag-react sa malamig na dahon at nabasa, ang tawag sa tubig na ito ay dew. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. That is
what I discovered. Ito ang hayop na kayang bumutas ng malalaking isda at minsan submarine. Ito ang cookie cutter shark na may scientific name na Isisius brasiliensis. Napakatalas ng kanilang ngipin. Sila ay umaatake sa gabi. Kaya nilang mag-glow in the dark. Bioluminescence ang tawag. Para gawing pain ang sarili. Paglapit ng isda, sila ay aatake. Kakagat, iikot, hihilahin ang laman at lalangoy palayo. Ang resulta, butas-butas na katawan. Ang kagat ay kasing laki ng cookies at minsan kamao. Inaatake din nila ang whales, sharks, dolphins, orcas at minsan tao. Pasensya na po, hindi po pwedeng ipakita. At kahit 22 inches lang sila, kaya nilang butasin ang ibang parte ng submarine. Sa tingin ko, may lahi silang vampira. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. And that is what I discovered. Ito ang platypus, ang pinakawidong hayop sa buong mundo. Sila ay mamal pero nangingitlog. Sila ay lumalangoy. Pag naghanap ng pagkain sa tubig, sila ay nagiging bingi, bulag at walang pang-amoy. Paano makahanap ng pagkain? Gamit ang kanilang sungo na nakakadetect ng electrical signal sa pagkain kung gumalaw. Parang nag-connect ng Bluetooth. Superpower yarn. At since wala silang ngipin, naglalagay sila ng bato sa bibig para mag-grind ang pagkain. At ito pa, wala silang stomach. Ang pagkain ay didiretso na sa bituka. At ito pa, meron pa. Wala din silang nipples. Pero ang gatas ay lalabas sa balat at didilaan ng anak. Sila ay venomous, hindi naman nakakamatay. Pero ang sakit ay parang nabulok ng ngipin na tatagal ng ilang buwan. Ang kanilang DNA ay may halong birds, mammals at reptiles. At ngayon alam ko na bakit takot si Doofenshmirtz sa kanya. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. That is what I discovered. Ihi at pawis ang iniinom na tubig ng mga astronaut sa International Space Station. Ang tubig ay mabigat. Ibig sabihin, ito ay mahirap at napakamahal kung dadalhin palagi sa space. Ang best option nila ay kung anong meron na sila. Ihi, pawis at humidity sa hangin. At ang lahat ng ito ay napupunta sa machine na ito, water recovery system. Kumukuha ito ng moisture sa hangin at ihi na connected sa hose at i-filter. Napakalinis nito. Ang tubig na resulta ay ginagamit sa pagligo at iinumin. At i-recycle na naman ulit. 93% ang kaya nilang i-recycle. So, ibig sabihin lang, kunting tubig na lang ipapadala sa kanila. Tayo din naman, umiinom ng ihi at humidity sa hangin. Fini-filter lang ito ni Mother Earth, by the way. Ang kanilang pupo ay nilalagay sa sealed bag at tinatapon sa atmosphere para masunog. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. That is what I discovered. Maraming salamat po. Bye-bye.